Coron, Palawan. Hindi agad makikita ang mga unang nagpasikat dito. Mga naiiwang tanda ng kasaysayan na matatagpuan lang sa ilalim ng dagat. Dinarayo ito ng mga diver mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pag nag-open water source kami dito, ang pinaka-exit dive nila ito, shipwreck na sila. Pag sa worst dive nila, shipwreck na kaagad. Yes. Pinalubog sa bakbakan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong nagmistulang impyerno ang dagat ng Coron. Dalawamput-apat na barkong Hapon ang nasa ilalim ng karagatan ng Coron. Kasama sa mga napalubog dito ang mga barkong tila inisip ng mga henyo. Sa ngalan ng ambisyong maghari sa Asia-Pasipiko. Ito ang mga labi ng barkong Akitsushima. Noon dito ginagarahe at inaayos sa mga seaplane ng Hapon. May bala pa doon sa baba. May ang laking bala, ganun kalaki, oh. May ano pa? Mukhang hindi pa nagagamit. Tapos may anti-aircraft gun na tatlong ganun. Nakapwesto ko sa likod niya. Laki. Nakataob siya ng ganun, port side. Tapos may mahaba siyang crane. It's one of their best ships, and the fact that it was sunk here was really their loss. The Akitsushima was important kasi this was a seaplane tender. Miski walang airfield doon, pwedeng pwede itong malalaking aeroplano. In fact, the Japanese were trying to specialize in that. Kasi nga doon sa Pacific, halos walang airfields. Noong malapit nang matalo ang mga Hapon sa giyera, tuloy-tuloy ang pagbubomba ng mga Amerikano sa Maynila. Kaya mula Manila Bay sa Coron tumungo ang mga barkong Hapon para takasan ng mga airstrike ng mga kanok. Bago pa ang digmaan, may mga sibilyan ng Hapon sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, kasama ang Palawan. Ano naman yung ginagawa ng mga Hapon? Hindi ito mga sundalo. Importante para sa mga Hapon sa Palawan, fishing. So, you can see fishing, tapos